Usapang totoo, walang preno. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta po kayo mga ka-Wonder? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Lunes at bukas pupunta po kami ng opisina dyan sa may Mandaluyong para ibahagi yung ating proposal, yung draft ng ating revision ng 1987 Philippine Constitution. I-orient na po natin yung mga malalaking grupo. At ito po ang copy nito ay nasa Kongreso na, nasa Senado at nasa kamay na ng Supreme Court mga ka-Wonder. Pag-pray nyo mga ka-Wonder na mabago yung ating Philippine Constitution sa isang federal form of government. Or to be exact, yung unicameral mga ka-Wonder. Dahil ito'y presidential and then federalism. Na-discuss ko na po dun sa ating video yung kagandahan ng ganitong form of government. Well mga ka-Wonder, no? Before we proceed further, sana i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para patuloy po tayo magkapagawa ng mga videos, of course, motivation sa atin. At makikita nyo po dyan, i-click nyo po yung subscribe and then lalabas yung bell. Pag pindot nyo po ng bell, piliin nyo yung all. Marami po salamat mga ka-Wonder. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder, itong pag-uusap. Kaya Representative Zamora ng Pasig, na dito mga ka-Wonder ay ina-assure niya na solid mga ka-Wonder yung mga ebidensya. And aside from that mga ka-Wonder, ay yung number ng voters dyan sa Kamara ay sapat din, marami rin mga ka-Wonder. Although hindi siya kasing dami ng bilang nung nakaraan, no? Kasi meron dyan mga ka-Wonder, medyo nababahag yung buntot. No? Alam nyo na malapit na yung eleksyon at nagpahayag si VP Sara, medyo siguro dinaga. At yung iba dyan, nagpaplano na, naghahanap na ng kanilang kakampi, no? Mga partido, inuuna nila yan mga ka-Wonder. Kaya nga din, again, yung mga nire-represent itong mga ito, pag-isipan nyo, no? Kung talaga ba ang concern yan ay kayo, ang bansa, lalo na ang bansa, o ang sarili lang nila. Pag-usapan natin itong sinabi ni Representative Zamora. At maganda ito mga ka-Wonder dahil this is a kind of assurance, no, na solid. Pero panoorin muna natin ang video mga ka-Wonder. And then, from there, pag-usapan natin. Well, that's one of the things that I tell them. I would tell my friends that the issues are in fact the same as those listed or as those alleged in the impeachment complaints last year. And maybe it would be good to participate in the proceedings and see the evidence as presented before and as will be presented in the hearings before the Committee on Justice. Okay, so when you did say that you see enough votes, there's a solid impeachment case, did you imply that already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. So while we said that it appears that we have the numbers, we still have to go through the process. We still have to vet documents, verify the authenticity of these documents, especially those attached to the complaint and to the answer, if ever. Oo. Alright. Nilinaw rin nga ito ni Representative Luistro na talagang nag-iingat kayo. Nag-iingat siya. So yun mga ka-Wonder, napakinggan natin si Representative Zamora ng Pasig. At itong hearing nila nakatatapos na ng March 25
susundan ito sa darating na April 14. Minsan nalilito tayo kasi may mga nakapost dyan na live hearing. Tapos na po yun, ano? Check nyo po agad yung date para hindi kayo maligaw. Yung po yung susunod, April 14, and then the next nyan is, I think, April 29 ang sunod. So, dahil nga solid, no, itong ebidensya na to na against VP Sara Duterte, na yung same mga complaints, mga ka-wonder impeachment complaints sa kanya, articles of impeachment, yung the same last year at itutuloy ngayon at nadagdagan pa, namely yung kay Madriaga at itong mga SALN ng mga undeclared dyan, yung mga hindi na napasama, na supposedly dapat kasama yung sinasabi ni Sentry. At may napapabalita pa mga ka-wonder, although this is not confirmed, ito'y galing lang sa bibig, if I'm not mistaken, from Pebbles, ano? At may mga narinig tayo, nakita tayong mga post. Disclaimer lang po, wala pa ho itong confirmation, pero kumakalat lang itong usapin na mayroon daw taxi business itong si Sara. Kulay blue raw yung mga taxi. At dun din sa mga ibang lugar. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga ka-wonder, ano, na natakot itong si Sara Duterte na siwalat dyan sa impeachment trial, no? Dahil may mga mabubulgar pang hindi nyo ine-expect. Aray ko. Yung mga kumbaga, para ka naglalaro ng poker, ng baraha, na hindi mo mabasa yung mukha ng kalaro mo. Dahil naka-poker face nga, no? Kasi surprise yung mga yan. So may malalaman at malalaman tayo mga ka-wonder, no? Kaya abangan po ninyo yung darating na impeachment na yan sa Senado. Dahil magigisa ng gusto dyan si Sara Duterte. Kaya mga ka-wonder, pagbasihan natin itong mga batayan kung bakit pinuturing na malakas ang ebidensya. Solid. Ayon kay Representative Zamora ng Pasig City, no? Sabi niya malakas ito, no? Dahil unang-una, kung pagbabasihan natin sa batas na ibibigay mo pa lang yung isang bagay, diba, bumili ka ng phone, iPhone, sanay na sanay ka dyan kasi matagal ka nang gumagamit. And then, binigay sa harap mo. Dalawa, ma-identify mo agad kung alin doon ang fake at alin doon yung clone. No, mga ka-wonder. So, yun yung sinasabing kagaya rito sa korte, na magkakita mo pa lang ng ebidensyang ibinigay sa iyo at yung mga ebidensya na dokumento at mga taong nag-witness at titignan mo yung mga circumstances ng mga reports, yung mga background ng tao, nakakakita ka na agad ng sinasabing prima facie, no? Dahil itong impeachment ni Sara Duterte ay nakitaan ng prima facie case, no? Ibig sabihin, paunang sapat na batayan. Kumbaga, may batayan agad, sapat na. Kasi kung wala, mga ka-wonder, gaya ng sinasabi nila kay PBBM, na kung meron ba itong sufficient informed, sabi nga ng iba, dapat wala na eh. Nagkaroon, kaya nga iba nag-walk out, nagagalit. Dahil dun pa lang dapat pinapatay na kasi it's waste of time. But then anyway, ito po ay hindi sufficient in substance. Kaya dun pa lang tinigil na. So base po sa ilalim ng ating 1987 Philippine Constitution, kailangan lamang simulan ang impeachment, mga ka-wonder. Ay kung ito ay may prima facie. No? Nakikita na may prima facie evidence agad. No? Ibig sabihin, mga ka-wonder, sapat ng ebidensya na kung hindi pabubulaanan ay mapapatunayan na pananagutan, no? At first glance, parang sa tingin mo pa lang isapat na, no? Kaya yung sinasabi ng Committee on Justice na malakas ang ebidensya ay ibig sabihin, mga ka-wonder, ay may malinaw na dokumento. Yung dokumento, mga ka-wonder, kasi ginagamit niyang isang legal document, no? Para ito ay gamitin doon sa kay Sara Duterte, no? At yung testimonya. Kaya nga doon na pumapasok yung sinasabing subpoena duces tecum at yung isa yung subpoena ad testificandum. Pag pinadalan ka ng documents, kailangan mong isupply yung mga documents as part of the demand or request by the court na para magiging a sort of supplement or evidence para pagbasihan yung sinasabing kaso. At yung testificandum, of course, ito po yung magbibigay ng testimony or magte-testify yung sinasabing witness. So, dapat may malinaw na dokumento o testimonya na nagpapakita ng posibleng paglabag. Kaya mga ka-wonder, hindi ito haka-haka dapat. Dapat ito ay may probative value. Gaya ng sinasabi ni Lacson, ano?
doon sa mga na-encounter niya na mga walang probative value. Itong sinasabi raw nitong sino ba to? Itong 18 Marines, no? At saka nitong I'm not sure kung doon sa 18 Marines niya ni-refer yung non-probative o dito kay Gutesa. I'm not sure, no? Just comment down below kung na-encounter niyo yung term ni Senator Lacson when he used the term non-probative. No? At isa pa mga ka-wonder, itong documentary evidence. Very important yan mga ka-wonder. Yung dokumento ay simpleng dokumento lang yan. Hanggat hindi yan nasusuri, na-i-screen. Hanggat pag may nakitang itong prima facie, then i-consider yan. Ito ay magiging opisyal lalo na kung ito ay notaryado at nakitaan ng prima facie, ay maaari itong i-consider. Hindi ito automatic na sure evidence, ano? Kasi dadaan pa nga ito sa paglilitis, sa pag-i-screen. Diyan sa House of Representatives, yung sinasabi nilang pagdinig. And then aakyat sa Senado para ito ay magkaroon ng doon na yung sinasabing investigation, no, yung sinasabi ng trial na sinasabing trial proper para malaman kung ito ay may probable cause, kung ito ay talagang guilty o hindi, no? So yung mga official na document diyan mga ka-wonder, of course yung walang kamatayan na talagang isa sa malalakas, ano, pinakamabibigat na ebidensya sa proceedings when it comes to impeachment ay tulad ng mga COA reports. Dahil dyan mga ka-wonder, naka-report lahat. Yung lumabas at pumasok na pera, saan mo ginasta, resibo, titignan kung ang pagkakagasta ba ay maayos, kung ito ba'y winaldas mo. Then again, sabi dun sa pag-uusap, ang pagwawaldas ba ng pera ng taong bayan is enough for an official to be impeached? And the answer is yes. May impeach siya dyan. Bukod dun sa pagiging corrupt pa, no? Na yung pagtaas ng salin, mga ka-wonder, hindi yan krimen, hindi yan kasalanan. Pero paano mo na-acquire yung biglang pagtaas, yun ang sinusuri doon. Kung ito ba'y may halong anomalya. Another mga ka-wonder, yung official disbursement records. Yan, isa pa yan. Tinitignan yan kung paano naagastos, paano lumabas yung pera, yung mga records dyan tinitignan. Kaya dapat yung record mo, yung sinasabi mong paano mo ginastos, kanino, yung paraan, etc. ay nagmamatch dun sa record. No? And then yung memoranda of written orders. No? So yun yung mga basihang, mga documents na gagamitin, ano? O mga ebidensya when it comes to documentary. So kung may mga inconsistencies, mga ka-wonder, o anomalya sa mga dokumentong ito, no? Makikita mo ron gaya ng sinasabing confidential funds, no? Na may mga nakalagay doon na chichiryang pangalan, okay, confidential for their purpose of security reason, okay, at least totoong tao dapat yan. Upon checking sa PSA, or Philippine Statistics Authority, walang mga ganung tao. So, meaning, may inconsistencies, may anomalya agad sa dokumentong prinisinta na ito'y magiging matibay na batayan, no? At ito papasok yung kaso kay Sara Duterte na culpable violation of the Constitution. No? Ibig sabihin talagang ito ay kaparu-parusa. No? Ito ay talagang intentional. Ito ay hindi lang to coincidence. No? At betrayal of public trust. Excuse me. Nag-trust yung tao na inilagay ka, binoto ka, 32 million, biruin mo yun. No? Tapos, biglang gaganyan-ganyanin mo lang yung tao. No? Na isa ka palang huwad na ini-expect nila na ikaw ay tutulong, magbabangon dahil sa mga palamuti, sa mga toughness na aura na kala mo ay totoong tigasing leader. Pero yun pala, nakitaan silang ng betrayal of public trust. No? Kaya bumababa ang kanyang rating, mga ka-wonder. No wonder. No? At of course, dun sa mga nagda-doubt pa rin at talagang matigas pa sa tinapay na, ano ba yung matigas na tinapay na kahit lalong tumitigas, pero pag sinawsaw mo sa kape ay lumalambot. No? Lalambot din kayo kung talagang meron pang natitira dyan sa inyong utak, ano? Na pag may natitira pa naman, no? Sigurado yan. No? Kasi yung iba talagang pinakita nila na may utak sila at talagang nalinawan sila. No?
Kaya yan mga ka-wonder, yung mga testimony evidence diyan, isa pa, bukod sa dokumento ay itong mga tao. Yan, if I'm not mistaken, diyan tinutukoy itong subpoena ad testificandum. Someone or somebody has to testify. At ito nga yung mga testigo mga ka-wonder. Halimbawa niyan, itong mga insiders na nakasama dati ni VP Sara Duterte sa kanyang circle. At until now, marami pa rin mga whistleblowers, no? Na alam nila na mali ang ginagawa, but they can't do anything because they are tied and they think that their lives, itong mga nasa loob, are at stake, at risk. Kaya hindi sila basta-basta maka-pull out. And then, yung mga whistleblowers, kagaya nitong si Madriaga, nitong mga iba pa sa panahon ni Duterte, sila Guban, sila Colonel Asierto, marami pang mga tao dyan na sinasabi natin example lang ng whistleblowers. Itong mga ka-wonder, ay meron silang personal na kaalaman. Gaya nitong si Matubato, gaya nitong sila Las Cañas, na they could testify, and good thing, they are now in the safe hands. They are now in The Hague, ICC, and giving their testimony. At ito po ay napagtibay, kaya nga hindi makauwi-uwi si Duterte at sinasabi na nilang karton, mga ka-wonder. Murahin mo ba naman ng Diyos? Insultuhin mo, nakala mo, ikaw ay tough. Minsan kasi, to be honest, marami akong nakikilala na mayabang. No? Mayabang. Sa kayabangan nila, natutuwa yung tao sa kanila. Sabi nga sa psychology, ang taong napupuri sa kanyang kayabangan, parang ito'y nagiging reward at lalo siya nag-enjoy at nagiging to the next level yung kanyang kayabangan. No? Kaya ganun mga ka-wonder. And unfortunately, yung mga kayabangan na nabigkas sa bibig ay siyang ginamit ng ICC against him. In other words, he himself incriminated yung kanyang sarili, mga ka-wonder. Subukan. So again, may personal knowledge and then may corroboration. Ibig sabihin, suporta mula sa ebidensya. Ito yung aking affidavit. Ko-cross-examine, tatanungin. Yung iba, nagja-jive, nagtutugma, gaya ng kay Matubato at saka kay Las Cañas. So makikita mo na credible evidence. At kahit i-discredit nila itong si Madriaga, nitong si congressman na dinidiscredit niya, etong si Madriaga, no? Na sabi niya polluted raw, na hindi raw yan dapat sumalang, parang ganun. So well, hindi naman yung background niya ang kanyang chine-check dito Otherwise, siya po ay nililitis pa, no? Ang tinitignan dito yung kinalaman niya sa kaso. At aalamin pa naman kung may veracity yung sinasabi niya, no? So, mas tumitibay mga ka-wonder ang kaso dahil hindi lang papel ang basehan dito mga ka-wonder, kundi pati ang aktwal na karanasan at observation. Yung mga taong nandun mismo sa senaryo at makapagbibigay ng first-hand testimony or information. Isa pa mga ka-wonder na matibay na basihan ang sinasabing solid na chinek nga nito mga Committee on Justice na ang iba dyan ay abogado at batikan at nakikita nila na ito nga ay solido, ay yung pattern of conduct. Pag sinabing pattern, of course, kagaya ng isang tao sa pag-check nila, investigate nila sa taong ito na pinaghihinalaan, inaalam nila yung galawan yan araw-araw. At may pattern yan. Ibig sabihin yung paulit-ulit na gawain nitong isang tao. Dahil sa impeachment, mga ka-wonder, hindi kailangan yung isang isolated act lamang. Ayan lang yan Baka sabihin niya, coincidence lang nagkataon o ganito lang yan. Dahil paulit-ulit nga, no? Nakikitaan nila ito na may possibility, no? Na may prima facie, no? Kapag napatunayan yung may pattern ng abuse of authority. Ilang beses ba nangyari? Isa lang ba? Upon checking, investigation at may lalabas pa, no? Under DepEd and under VP, nakitaan nila ito ng pattern mga ka-wonder. Ano pa? Yung misuse of public funds. No? Ito mga nakakatawa nga Paturo-turo pa raw, sabi nila dito sa mga bata. Dapat may maganda kayong asal. Magbihira Go students. Ano pa? Overpriced laptops. Ano pa? Yung mga pagkain nabubulok, na spoiled. Imbis na ibigay sa mga bata.
No? Grabe, mga ka-wonder. Bagamat ito'y susuriin pa, disclaimer, ito po'y iilalim pa sa trial dyan sa Senado. Pero then again, nakitaan na ito ng House of Representatives, especially ng Committee on Justice, na ito ay sufficient in form, in substance, and in grounds. So, kaya ito ay nirerekomenda na nila. Hindi naman ma-attend, kaya hindi pa rin tapos. Kailangan nilang busisiin ito ng gusto. Otherwise, masisilipan na naman sila dyan ng Korte Suprema at sasabihin, oy, that is unconstitutional, at makikialam sila. At pag nakialam sila, ibabasura nila ito. No? Ibig sabihin, may malakas o lumalakas na argumento na ito ay hindi simpleng pagkakamali lang, kundi sinadyang gawain. Culpable violation of the Constitution. No? And of course, yung betrayal of public trust. Now, isa pa mga ka-wonder, sinasabing solidong ebidensya ay itong sinasabing public accountability standard. May standard na ibinigay ang ating pamahalaan na ito'y kung pumasok dyan, ito'y papasok sa public accountability. Dahil ayon sa Constitution natin mga ka-wonder, ang opisyal na tulad ni Sara Duterte, which is an impeachable officer or official, ay may mataas na pamantayan ng pananagutan bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa bansa. Na patuloy nga pinaulit-ulit, nababasa natin sa totoo lang, salingkit-kit lang naman talaga dahilan sa tatay, naging vice president at nangarap maging presidente, binuo yung isip na Inday Sara is my president at pilit niyang binabago na Inday Sara is my vice president daw. Grabe. Lulusot pa very alam mo, nagiging common na yung mga ganyan, napakadali na lang magsinungaling sa dulo ng dila. Inday Sara is my vice president, dapat doon isip. Hindi isip. No? So ayon sa Constitution, yung official nga na gaya ni Sara Duterte, which is impeachable, ay may public office na dapat pananagutan na under sa impeachable. Ibig sabihin mga ka-wonder na a public office is a public trust. Gaya ng madalas na sinasabi, na pinagkatiwalaan ka dyan. Yung opisina mo, nilukluk ka dyan dahil ikaw ay pinagkatiwalaan at may pananagutan. At ito po'y ginamit mo saan? Kaya ngayon yung trust ng tao ay nayayanig. Therefore, yung rating na apektuhan. Kahit hindi man criminal yung kaso mga ka-wonder, kasi alam natin yung impeachment dyan, this is not a criminal case. So mga nagtatanong, ulitin natin hindi po ito criminal case. This is just a process, itong impeachment, para tanggalin ang isang impeachable official na nakikitaan ng anomalya o gumagawa ng pagkakamali. No? At kapag ito ay natanggal na siya ay parurusahan ng dalawang klaseng parusa. Ano yun? Tatanggalin siya sa kanyang posisyon at authority bilang Vice President of the country. And then, she will be disqualified from holding any public office. And this is perpetual. Meaning, she will not be able to hold any public office. Sabi nga nila, kahit ba barangay tanod? Ewan ko. Hindi ko alam kung barangay tanod. Kasi public office, local, still, yan ay nasa ilalim pa rin ng public service, public office. I think, mga ka-wonder, So, masyadong nadidegrade at pinagtatawanan na. Yung betrayal of public trust dyan, mga ka-wonder, gaya ng sinabi natin na hindi yan sapat na kriminal. Itong grounds for impeachment pa lang ito. Ito ay mas malawak kaysa criminal liability, mga ka-wonder. Bakit? Ito ay isa kang lingkod. Violate mo yung Constitution. At therefore, after nito, pwede ka nang sampahan ng limpak-limpak kabi-kabilang mga impeachment complaints na sa criminal court, sa mga local courts na isasampa sa'yo. Kaya nga balitang-balita daw na nagpaayos. Ito ay balita lang, disclaimer, na although hindi ito na-confirm, pero lumalabas ito sa bibig ng mga insider at mga whistleblowers na pinapaayos na rin bahay dyan sa Germany. At may bahay pa raw kung saan. Na ito'y balak lugar na siyang kanyang gagawing city of refuge kapag siya ay tumakas. Mga ka-wonder. Ito kasi mga ka-wonder ay kahit unethical conduct ay maaring maging basehan, mga ka-wonder. Itong sinasabi ritong ginawa ni Sara Duterte. That this is not just
a legal proceedings or political issue. This is all also about ethical conduct ng isang public servant. At yung pang-anim, mga ka-wonder, na bakit ito ay solido ay yung sinasabing corroborative evidence, yung magkakatugmang ebidensya. Malakas ang kaso kung tugma ang dokumento. Kapag tinanong siya, dun yung isa, tugma sila. Testimony at circumstantial evidence ay magkakatugma kahit sabi mong hindi siya yung first hand. Pero kasama siya nung actual na, kagaya niyan, driver. Siya yung nagdi-deliver. Driver. Pwede siya magpatotoo doon sa actual na nagbibigay kay Madriaga. Oo, kasama ko, ako ang driver niya. Mga ganun, mga ka-wonder. So, halimbawa nito, yung may dokumento, sinusuportahan ng saksi, may trail ng transaction, yan yung mga sinasabi dyan na corroborative evidence, nagkakatugma. Ito rin yung tinatawag na convergence of evidence. Pinag-converge, pinagsama, no? Nagtutugma, nag-a-align, nagja-jive. No, mahalaga ito mga ka-wonder sa isang quasi-judicial proceedings na tulad ng Senado, na tulad ng impeachment. Pangpito mga ka-wonder, yung sinasabing findings ng oversight bodies. No, kung may ulat mula sa mga ahensya, tulad ng again, itong COA, Commission on Audit. Ano pa? Ombudsman, no? Kung may preliminary findings, yan yung sinasabing kung may ulat mismo na yung findings mismo ng mga oversight bodies. So, titignan nyo nagkaroon ba ng presumption of regularity ang findings ng mga ito, kaya pinapalakas ang kaso laban sa opisyal. Yan yung mga titignan dyan, mga ka-wonder. At yung pangwalo, yung lower threshold. Pangwalo, mga ka-wonder, ay yung lower threshold compared to criminal cases. Kasi mga ka-wonder, itong mahalaga. Ng impeachment ay hindi criminal trial, gaya ng sinabi ko kanina, no? Hindi siya criminal trial. Ito ay proceedings, no? Proseso, no? Kumbaga, sinasabi lang this is legal, but this is also more of political, no? At hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt dito. Kasi ito po ay dinidinig pa lang, no? Dahil kadalasan, malalaman mo na yan kung yan ay guilty pagdating dun sa Senado, no? Kadalasan, sapat na yung sinasabing clear and convincing evidence o yung political judgment ng Senado. Kaya mas madaling umusad ang kaso kung may solid factual basis. Kasi nakitaan nila to. Mga batikan yan. Alam nila yan. Hindi sila mag-waste ng time kung wala. Tinignan din naman yan. Sinuri din naman yan ng Supreme Court. So, yun lang sinabi ng Supreme Court, daanin nyo sa due process. Pang-siyam, yung political weight, yung bigat nito, no? At yung legal sufficiency nitong mga sinasabing aligasyon o akusasyon kay Sara Duterte. Kasi ang impeachment, mga ka-wonder, ay may halong legal basis, gaya ng sinasabi natin lagi, at political decision making. Kapag sinabing malakas ang ebidensya, mga ka-wonder, ay maaring ibig sabihin na may sapat na legal grounds. Kaya nga sabi, sufficient in grounds ba to? Sufficient lang ang term. Sufficient ba? Enough ba? Yun lang yung sinasabing pagdinig. Sinisigurado bago i-transmit sa Senado. And then, may sapat ding suporta mula sa mga mambabatas. Kaya nga sinasabi na we are confident that our number is enough. Even though it's not the same as the numbers last year. Dahil nga sa nabanggit natin, na medyo siguro dinaga yung iba siguro dahil naghahanap na ng kaalyansa, tatakbo na, nagsabi na si Sara Duterte na siya ay magiging presidente. Opo ako, siguro. Mga ganun na, hindi natin kinukumpirma na yun nga ang kanilang dahilan. Yun ay assumption na nababasa natin at ganun din tayo bilang ating opinion na nag-express ng ating mga opinion. Kaya mayan mga ka-wonder, sinasabi nating malakas na basihan, no? Na solid ito'y aakyat. At kapag yan pa ay nakitaan na natin na despite of everything na solid at nakita sa Senado, narinig ng taong bayan na malakas talaga, na may probable na malakas, at nakita na talagang ito ay substantial, may substance na masasabing guilty. And then and again, ito po ay binaluktot, binawi, ni U-turn, ni left turn, ni right turn, kung ano man mga ginawa dyan. Yan na sinasabing mag-iisip na yung taong bayan na mawawala na ang tiwala nila dito sa rule of law natin, kung talaga bang meron pang batas. No? Again, bilang buod, masasabing malakas ang ebidensya kung may
prima facie, yung sinabi nating number 1, and then yung sinusuportahan ito ng mga dokumento at testigo, at yung sinasabing pattern ng paglabag, and then yung betrayal of public trust na umabot na sa pamantayan at tumutugma sa mas mababang evidentiary at tumutugma sa mas mababang evidentiary threshold ng impeachment. Hanggang dito na lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at para-actionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na solido at enough ang bilang ng House of Representatives ng Committee on Justice para ito ay may transmit sa Senado. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.